Kung titingnan ninyo, eto, ang linaw, oh. Ayan. Papakita ko lang to. Mabilisan lang. Apat na kumpanya na may kaugnayan kay Apat na kumpanya na may kaugnayan sa mga Gonzales, 2 billion na proyekto. Si Dong Gonzales ito. Ito yung dating kampi ni Duterte nung naging Marcos. Nag-Marcos na tapos isa sa mga nagpa-impeach kay VP Sara. Hindi ito kasama sa mga congressman na kinasuhan at kakasuhan. Si Dong Gonzales, sabi ko nga sa inyo, tsaka yung Plato dyan sa Bulacan. Dyan sa may Santa Maria. Yung congressman dyan. Isa rin yan. May mga ano yan, may mga connection sa mga construction firms. Hindi kasama sa mga sa mga nakasuhan. Ito 2 billion proyekto. ating Congressman Aurelio Dong Gonzales ang pumaldo sa kontrata sa gobyerno. Sa patuloy na pagbusisi ng Bilyonaryo News Channel na diskubring pinapatakbo ang mga kumpanyang ito ng kanyang anak, asawa at kamag-anak. Anak, asawa, kamag-anak. Anong tawag dyan? Conflict of interest yan. Nauna pa si Barzaga na natanggal kaysa dito kay Dong Gonzales. Bakit? Sabi ko nga sa inyo putang ina, uunahin nila yung mga matitino, maiiwan dyan, puro demonyo. Ang gagawa, magbabalangkas ng mga batas natin, puro magnanakaw. Gagawa sila ng batas na sila din yung sila din yung bubutas. Patay tayo dyan. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Under investigation na ng Office of the Ombudsman ang lahat ng umano'y mga tukoy na contractors o yung mga kongresista na kontratista. Yung isa pa, yung Rog Gonzales. Rog Gonzales, yung sa One Rider Party List, ganun din, contractor din yun. May rin yun, may kapamilya, kamag-anak na contractor. Pero bakit hindi mo sampahan ng ethics complaint? Conflict of interest against the law yan. Nasa batas mismo yan, bawal yan. Bakit? Yun, may nilalabag ka ng batas, hindi ka pa na sususpindi. Tapos nagpost sa social media, sinuspindi. Rin sa pamahalaan. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, kabilang dito si former Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. Kasi nga yung mga prohibited interest, conflict of interest. Yan yung sinasabi natin. Hindi ba? Hindi na natin hindi na natin itutuloy. Pinakita lang natin kung sino pa. Ano pa ba? Meron pa ba tayong dito? Ilang pang kongresista sa kakasuhan sa flood control scam. Ito, pakita natin. Ayan sige, pakita natin to. Gan pa ang mga personalidad na inirekomendang kasuhan sa Ombudsman kaugnay sa flood control scandal. 8 kongresista na nakatanggap din umano ng mga proyekto ang pinakakasuhan ng ICI at DPWH. Ben Garjola. Ayan, ito. Si Zaldico, nag-resign na yan. Yung Edwin Garjola, di umano, pinakamalaki ang nakuha nito na kontrata. Party list yan. Ito, party list din, James Ang. Party list din, Jerny Nisay. Puro party list. Pucha, dapat i-abolish na yung party list Bulacan 2nd District, Agustina Pancho, may contract, may mga construction firm din yung Plato dyan sa Bulacan. Hindi ko, 6th District yata ng Bulacan yan itong Joseph Lara, Francisco Matugas, Noel Rivera. Itong mga buwaka ng shit na ito, nasuspindi na ba? Na dyan sa Congress? Hindi. Mantakin mo itong mga hudas na ito, pera ng taong bayan yung pinag-uusapan natin na kinamal-kamal ng mga putang ina nito. Nagpayaman ang mga kumpanya ng mga hudas na ito. Gamit ang pera ng taong bayan, hindi man siguro nagnakaw, pero conflict of interest, yumaman sila dahil sa pera natin. Na dapat hindi yun ang main na ginagawa nila. Ang kauna-unang ginagawa nila sana, gumagawa ng mga batas para sa kapakinabangan ng mga Pilipino. Pero inuna nilang payamanin yung mga sarili nila gamit ang pera ng taong bayan. Legal na paraan. Legal kasi maaaring yung mga proyektong nakuha nila gumagana naman. Hindi man mga ghost projects yan. Pero the fact nga, ang illegal na part is meron silang koneksyon sa mga kontraktor nangungontrata sa gobyerno
na pwede nilang naiimpluwensyahan yung pag-award ng mga bid dahil nga mga kamag-anak nila at sila mismo may-ari. Maaring maganda yung proyekto pero sumablay doon sa conflict of interest. Etong mga hayop na ito na lumabag sa batas, lumabag sa konstitusyon at pwedeng posibleng nagnakaw ng pera ng taong bayan. Eto bang mga ito na suspend na? Or at least man lang yung mga pangalan nila subject for investigation na sa Congress? Wala. Nauna pa si Kong Kiko Barsaga na matanggal sa Kongreso kaysa sa mga hudas na ito. Again si Kiko Barsaga walang pera ng taong bayan na Dennis Palco. Hindi man siya yumaman dahil sa kanyang posisyon. O eto, yung mga yan nagsiyamanan niyang mga kumpanya nila dahil sa pera ng taong bayan tapos sila mga nakaupo pa. Bumoto pa mga puki ng ina niyan. Bumoto pang mga hayop na yan ng yes sa kay Kiko Barsaga. Di ba? O, nasan ang hustisya, Congress? Saan? Freedom of expression, freedom of speech. Nasan na? Walang hiya kayo talaga, mga hudas kayo. Ay, Diyos ko po. Ano na? Hindi ba? Walang hiya tapos ngayon ang lagi niyong pinatatamaan. Yung mga Duterte, magnanakaw. Yung mga Duterte, ganito. Yung si Inday Sara, ganyan. Pucha, lagi na lang kayong ganyan. Mali-mali na nga kayo Ang mga hayop talaga. So, ito yung mga masasabi natin na walang katuturan ng pinaggagawa ng mga nasa gobyerno na dapat tinututulan natin. Huwag tayong pumapayag mga bossing na ginagago tayo ng mga ito. Ang karapatan sa malayang pagpapahayag ay absolute para sa atin. Absolute yan. Oo, walang ifs, walang buts. Basta nagpalabas ka ng iyong saloobin. Hindi ka naninira ng kapwa, ha? Hindi ka nang babalahura ng kapwa mo na kahit mali-mali na yung sinasabi mo, pinaparatangan mo sila ng wala kang basihan. May basihan May basihan. May pronouncement si Amy Marcos, adik ang presidente. So, kung yung kapatid naniniwala at na-experience niya mismo adik si BBM, pwede ko bang sabihin na adik si BBM? Oo, ine-echo mo lang Yung sinasabi nitong mga tao na ito na may mga kredibilidad yung kay Zaldico. Yung sinasabi ni Zaldico na mga pagnanakaw, totoo o hindi? Siyempre, para sa akin totoo. Bakit? Sabi ni Ping Lacson, totoo May insertion talaga So yung mga susunod na sasabihin niya, maniniwala na ako. Ngayon, according dun sa sinabi niya bilang isang mambabatas at may mga personal na knowledge sa mga pagnanakaw sa sistematikong pagnanakaw sa Pilipinas, pwede ko bang tawagin si Romualdez na magnanakaw? Inaakusahan ko ba siya na magnanakaw? Hindi. Ini-echo ko yung sinasabi nung mga kasamahan niya na nagnakaw sila. Ini-echo ko lang yun. Sinasabi nila magnanakaw, so sasabihin ko na rin magnanakaw. Patunayan nila na hindi magnanakaw. Kung napatunayan nila si Marcos hindi adik, nagpa-drug test siya, hair follicle test, lumabas negative, tas sinasabi ko pa rin adik siya. Sinasabi ko pa rin sabog siya, yun. Bawal na yun. Si Romualdez, kapag napatunayan niya na hindi siya adik, hindi adik. Adik din daw yan. Sabi nila, hindi siya adik at saka hindi siya magnanakaw. Tapos sinasabi ko, adik at magnanakaw pa rin siya. Yun, masama na yun. Pero hanggat hindi sila gumagawa ng paraan para patunayan na sila ay mga matitino, hindi tayo dapat nagpapatakot sa mga hayop na yan. Labas lang ninyo yung inyong mga gustong sabihin. Ilabas lang ninyo yung inyong mga saloobin. Pag nailabas na natin yung mga saloobin natin, patunayan nila kung mali tayo. Kung mali tayo, edi mananahimik tayo. Focus tayo ulit sa ibang issue. Pero hanggat di nila pinapatunayan na wala silang mga kasalanan sa bayang Pilipinas, hindi tayo dapat nananahimik. Kasi kapag ka nanahimik tayo, pinabayaan na lang natin silang babuy-babuyin tayo. At hindi tayo ang magsasuffer dito yung mga future generations. Maraming salamat mga banateros. Magkita-kita tayo ulit mamaya. Discuss pa natin yung ibang mga topic. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod.
Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutok.